Kamusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ingat po tayo sa tindi ng init ngayon. Ang title ng ating lesson ngayon ay The Gospel That You Receive. Obviously, ang pag-uusapan natin dito ay ang gospel at saka yung word na receive. Sa Tagalog, ang ebanghelyo na iyong tinanggap sa gospel ng Panginoong Hesukristo. Dito ay i-analyze natin yung ilang mga verses. Actually, 2 verses lang ito na merong word na gospel and receive. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Dito inuna ko muna yung verse 1 and 2 kasi masyado mahaba. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory that I preach unto you, unless ye have believed in vain. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Dito naka-highlight dun sa verse 1 yung word na gospel, preach, receive. Yung tatlong yun. Yung word na save sa verse 2 na yun Sa dalawang versikulong ito ay kausap ni Apostle Paul yung mga taga-Corinthian church na ang mga tao dito, sila ay naligtas na. Past tense na yung word na save. At sila ay naligtas sa pamagitan yung ipinahayag sa kanilang gospel na kanilang tinanggap or natanggap. Next, basahin natin yung kasunod na 2 verses, verses 3 and 4. Ang sabi, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Diyan hinighlight ko uli yung word na receive. Bago natin ipagpatuloy, marami pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak na walang sawa na sumusubaybay, nanonood, nagre-react, nag-heart, nagla-like ng aking mga videos sa Facebook at saka dun sa YouTube. Sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow sa akin, sana i-follow nyo ako para palaging updated sa aking bagong upload. And also, doon sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Tuloy tayo. Basahin natin itong John chapter 1 verse 12 and 13. Ang sabi, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Verse 13, Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Itong verse 12, hinighlight ko yung word na but, tapos many, tapos receive, at saka yung word na believe. Itong word na receive at saka yung believe is palaging alternately na ginagamit kung paano natin tinatanggap, kung paano tayo sumasampalataya sa Panginoon. Okay? Na kasi commonly tinatanong natin, sumampalataya ka na ba sa Panginoon Hesukristo? Di ba? Doon sa mga nag-share ng gospel, ng salvation. Or tinanggap mo na ba si Kristo sa puso mo? So, alternately na ginagamit yung word na receive at saka believe. Hinighlight ko dyan yung word na many. Ibig sabihin, marami ng sumampalataya o sumasampalataya sa Panginoon Hesukristo. Marami nang tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Kaya marami nang naligtas. Dito pa lang sa panahon ng mga apostol. Nagsishare sila at merong tumatanggap, may nasisave. Bago ko ipaliwanag yung next verse, yung verse 13, may mga ministro, yung mga matatalinong mga ministro, okay, na kabisado nila ang Bible. Kung sa New Testament, dun sa John chapter 3, merong Nicodemus. Kabisado niya ang Old Testament, yung mga batas ni Moses. Sa Pilipinas, meron tayong matalinong ministro. Kilala niyo yun si Soriano, namatay na yung kabisado niya ang Bible. Marami nagtatanong sa kanya tungkol sa Bible. Pero hindi siya naniniwala na pwede kang maligtas agad, instantly. Na kapag sumampalataya ka, ligtas ka na. Sa kanya, hindi ganon. Na save ka na agad. Kasi ang reason niya, maaabuso ang grasya ng Diyos. Kung ang tao ligtas agad, hindi na siya kinakailangang magpakitino o gumawa ng mabuti para pumunta ng langit. Kasi tinanggap niya na ang Panginoon. So, yun ang paliwanag niya. Sa kanya, malalaman mo lang na ligtas ka kapag namatay ka na. Subalit dito, taliwas yun. Kasi dito marami na Okay, many.
marami nang tumanggap, marami nang sumampalataya, marami nang naging anak ng Diyos. And also dun sa naunang verses na binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, di ba? Yung na sinasabi doon, yung word na save, past tense na, S-A-V-E-D, ligtas na sila. Okay, yung mga taga-Corinthian church. And also dun sa Ephesians, kung naalala nyo yung Ephesians chapter 2 verse 8, di ba? For by grace are ye saved, past tense na rin yun. Ibig sabihin yung mga taga-Ephesus, saved na sila. At alam nila yon. Okay? So, taliwas dun sa mga paniniwala ng mga Kristiyano sa panahon na yon. Yung paniniwala niya. Okay? Basahin ko na yung verse sa ibaba, yung John chapter 1 verse 13. Ang sabi, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hinighlight ko yung word na born at saka yung of God. Na itong mga tumanggap kay Kristo, yung sumampalataya kay Kristo, sila ay ipinanganak na muli. Yan yung born again na nabanggit din sa John chapter 3. Ito nga pala yung tatlong videos, group of videos na preach ko na siguro 3 years o 4 years ago na to. Itong unang-una yung The Gospel of Jesus Christ part 1. Hanggang 5 parts ito pero sana ma-review nyo at least yung part 1. Tapos yung nasa gitna, Ye Must Be Born Again. And then itong John 1:12 nung April 2. Itong video sa gitna na Ye Must Be Born Again, nakausap dito ng Panginoon Kristo si Nicodemus. Si Nicodemus, kabisado niya yung Old Testament. Kumbaga dito sa Pilipinas, parang si Soriano ito, kabisado niya ang Bible. Pero, kahit nakabisado niya yung Bible o matalino siya, still sinabi sa kanya ng Panginoon, Ye must be born again. Kasi hindi siya born again. Kasi hindi siya saved. Kasi ang pagiging born again ay hindi yan nakukuha sa patalinuhan. Kasi nung sinabi ng Panginoon Kristo kay Nicodemus yung Ye must be born again, may kasunod pa yon yung sa verse 8. Ang sabi, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that born of the Spirit. Na ang ibig sabihin yan, na nasa discretion na ng Holy Spirit kung sino yung ililigtas niya, kung sino yung mag-born again. Depende na sa Holy Spirit yon. Sana po ma-review nyo itong mga video ito at dahil kasi ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Ilalagay ko yung link sa description sa ibaba doon sa YouTube. Meron pa akong isa pang babanggitin, sasama ko na rin yun sa link. Balik tayo dito sa John chapter 1 verse 12. In-highlight ko rito yung word na receive, na tinanggap o natanggap natin ang persona ng Panginoon Kristo o yung gospel na kung saan siya ay namatay at muling nabuhay. Tinignan ko yung Greek word ng receive kasi iniisip natin ano ba yung receive, natanggap o tinanggap o whatever. Ito yung Greek word niya sa ibaba. Ang Greek word niya ay lambano. Ano ba yung lambano? Ano ba yung gamit ng word na ito? Malalaman natin yan kung paano yung ginagamit sa ibang verses sa Bible. Kaya pumili ako ng mga verses dito na merong word na receive. Itong Acts chapter 8, may 3 verses dyan na merong word na receive. Acts 8:15, Acts 8:17, and 19. Itong verse 17, ang sabi, then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Etong 3 verses na to, dun sa verse 15, merong receive the Holy Ghost. Walang D. Okay? Itong sa verse 17, past tense nangyari na. Yung sa verse 19, ganun din. Receive, walang D. Meron ding word na Holy Ghost. Pare-pareho silang merong word na Holy Ghost. Ibig sabihin yung Holy Spirit. Ang Holy Ghost o yung Holy Spirit is not only a mere power of God. Kung naalala yung aking video tungkol sa Holy Spirit, that the Holy Spirit is a person. One of the persons of the Trinity, of the Triune God. Hindi to katulad nung ibibigay na regalo na iabot mo doon sa pagbibigyan mo. Hindi ganon. Kundi yung Holy Ghost mismo, yung Holy Spirit mismo, ang gagawa para matanggap ng isang tao. Okay? In fact, etong si Simon Peter dito, binibigyan siya ng instruction ng Holy Spirit
kung ano yung gagawin niya, kung sino yung pupuntahan niyang tao, kung sino yung babautismo niya. Nabanggit ko na to sa Acts chapter 10. So, yung word na receive dito is not kumbaga walang effort na ginagawa yung tao kasi trabaho na to ng Holy Spirit na para yung tao tumanggap kasi binibigyan siya ng Holy Spirit para siya makatanggap. Nung panahon ng pandemic, nung 2020, maraming nakatanggap. Maraming nabigyan ng ayuda, assistance galing sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na walang ginawa yung tao para siya nakakuha ng ayuda. Pinaghirapan niya yung ayuda kasi ang hirap pumila. Kailangan pa mapapirma, ganyan, di ba? Pipila ka dun sa DSWD, nangaba ng pila, ang init ng araw, nakabilad ka dun. So, nag-effort sila para makatanggap sila. Yung ditong receive, hindi ganon kahirap ng pagtanggap ng ginawa nila. Walang effort na ginawa yung isang tao para siya makatanggap ng kaligtasan, para siya ma-born again, para siya maging anak ng Diyos. All of the effort is by the Holy Spirit. Yung pang-apat na verse ay Acts chapter 9 verse 25. Dito hindi na word na receive ang nakalagay. Pero the same Greek word, lambano din ang sinasabi rito sa Acts chapter 9 verse 25. Ang sabi, "Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket." Dito kasi inuusig, hinahunting na si Apostle Paul ng mga Hudyo. At ang ginawa ng mga disipulo, nilagay siya sa basket kasi dun sa Jerusalem merong wall, di ba? Doon binaba siya dun sa gilid ng wall. So yung word na lambano sa Greek ay yung word na tuk. The same Greek word na lambano. Na dito, pinapakita rito na parang binuhat nila si Apostle Paul. The disciples took him. Na walang ginawang effort si Apostle Paul para siya maligtas. Lahat yun ay effort ng mga disipulo. So, ganun din yung pagtanggap ng isang tao sa Panginoong Jesucristo. Na yun ay effort ng Holy Spirit para siya tumanggap sa Panginoong Jesus. Next verse is Revelations chapter 3 verse 20. Itong Revelations 3:20 ay ginamit ko sa aking video na ang title ay itong nasa bandang kanan. When Jesus knocks on the door. Merong part 1 and part 2. Okay, siguro 2 years ago na yata ito. Okay, basahin ko yung Revelation 3:20. "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." Maraming mga preachers, mga pastor na ginagamit itong Revelation 3:20 sa ending ng kanilang preaching about salvation. Na sinasabi nila na open your heart to Christ and receive Him as your personal Lord and Savior. Ako, ginagamit ko rin to, walang masama dito. Pero ang idea nito, ang question, paano kung hindi mo binuksan yung puso mo? Paano kung yung isang tao ay hindi magbukas ng pinto ng kanyang puso para tanggapin si Kristo? Hindi makakapasok ang Panginoong Jesus. May ganong idea. And then sa part 2, dito sa when Jesus knocks on the door, part 2, nabanggit ko si Lydia doon sa Acts chapter 16 verse 14. Ang sabi, "And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul." So, hindi contradiction ito. Ang simpleng conclusion lang dito, na kapag ang Panginoong Jesucristo ay kumatok sa puso ng isang tao, siya rin mismo yung magbubukas. Or yung Holy Spirit din mismo yung magbubukas ng puso niya para pumasok siya doon. Pinapakita lang dito na yung pagtanggap sa Panginoong Jesus ay all the effort of the Lord Jesus Christ and of the Holy Spirit. Walang effort ang tao para ang Panginoong Jesucristo ay tanggapin niya. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso? Kasi yung title natin, The Gospel That You Receive, na marami nang tumanggap. At itong mga nagsitanggap, sila ay pupunta sa langit. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, sana matanggap mo siya sa iyong puso para someday tayo, ikaw, ay makakarating sa langit.
Kung hindi pa nagawa yun, sana anytime pwede mo gawin at tumawag sa Panginoon, magsisi ng kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Okay? Sabi ng Bible sa Romans 10:13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Okay? Maraming salamat. Hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.